For today's video mga kuys, yan. Meron tayo dito ADB 160. Ituturo ko sa inyo kung paano ang proper way na paglilinis sa ating CVT. Yan, dyan sa bandang yan mga kuys, gagamit kayo ng 8mm na L-type o kaya ay T-wrench. Yan. Tanggalin nyo lang yan, tatlong bolt na yan. Yan, tapos dito mga kuys yan, sunod nyo tong parang allen bolt dito sa may bandang dulo nung parang plastic na cover natin. Yan. Ang gamit kong number dyan ay number 5. Yan, tapos tatanggalin nyo tong wire dito mga kuys. Yan. Yeah, pag natanggal nyo na mga kuys, ayan. Sunod nyo naman yung mga bolt ng CVT cover. Ayan, gagamit lang kayo dyan ng 8mm T-wrench. Yan mga kuys, tatanggalan natin lahat ng bolt. Yan, meron pa pala ditong isa mga kuys yan. Gagamit kayo dito nung L-type na 8mm kasi hindi kakasya dyan yung socket or T-wrench. Hindi kakasya dyan mga kuys. Yan, tapos gamitan nyo ng rubber mallet. Yan, para matanggal nyo siya. Pukpukin nyo lang. Yan, natanggalan natin mga kuys. Then, gagamit kayo dito ng 22mm sa may bandang drive face. Yan. Yan, tapos may washer yan mga kuys. Mamaya ituturo ko sa inyo pagkakasunod-sunod. Tapos dito, gagamit kayo ng 19mm socket sa torque drive. Yan, tanggalin nyo na yung drive face, clutch bell, clutch assy, saka pulley. Saka itong pulley set. Yan, tanggalin nyo lahat yan mga kuys. Ganyan. Tapos tatanggalin din natin itong 39mm nut sa clutch assy. Yan, natanggalin nyo yan mga kuys. Ididiin nyo siya. Tapos dahan-dahan nyo iangat kasi baka tumalisik sa inyo yung clutch assy. Yan. Yan yung center spring, torque drive. Yan, tanggalin natin yung roller weights. Yan, lilinisin din natin yan mga kuys. Yan. Ang size nga pala ng roller weights o bola ni ADB ay 19 grams. Yan. Yan, hanginan natin ng konti mga kuys para paglilinis natin ng ating panlinis, hindi na masyadong madami mga kuys. Yan. Yan. Tapos dito mga kuys yan, tatanggalin nyo yung tatlong circlip ng clutch holder. Yan, tatanggalin nyo yung mga kuys. Yan. Gamit lang kayo ng flat screw. Tapos i-cover nyo yung kamay nyo para hindi tumalisik yung circlip. Yan, tatlo yan mga kuys. Tapos pukpukin nyo lang ito pababa. Yan. Para matanggal nyo yung clutch plate. Ayan mga kuys, tanggal na mga kuys. Yan, sunod nyo na yung clutch spring. Yan, hanginan muna natin ng konti. Yan,
Sunod natin yung clutch spring. Gagamit lang kayo dyan ng long nose. Yan. Yun yung diskarte ko mga kuy sa pagtatanggal ng ating clutch spring. Yan. I-hold nyo lang yung spring tapos itutulak nyo ng daliri ninyo. Yan. Para matanggal natin sa pagkakahook dun sa clutch shoe o clutch lining. Yan. Then tanggalin nyo na yung clutch lining mga kuys. Yan. Pagsama-samahin nyo na yung mga lilinisin natin. So yan mga kuys, yan. Ang panlilinis natin dyan ay tubig at sabon lamang. Yan. Antayin nyo ako mga kuys, babalik ako. So ito mga kuys, yan. Nalinis na natin ng tubig at sabon. Di ko na napakita sa inyo. Yan. Tutuyuin lang natin yan mga kuys. Gagamit tayo ng air duster. So yan, makipapansin nyo, yan. Ginamitan natin siya ng air compressor, yan. Tutuyuin nyo ng iga yan mga kuys. Yan. Mas maigi kasing panlinis natin dito ay tubig at sabon para yung mga rubber parts, lalo na sa oil seal ng crankshaft, ay hindi mamaga. So ito mga kuys, yan. Natapos na natin siyang patuyuin. Unti-unti na natin o isa-isa natin siyang isasalpak dito mga kuys. Yan. Yan. Tuturo ko sa inyo yung pagkakasunod-sunod. Bago ang lahat mga kuys, yan. Lalagyan nyo ng grasa yung crankshaft. Saka yung transmission shaft niyan, yan. Lalagyan nyo ng ano yan, ng grasa. Tapos isunod nyo tong pulley. Yan. Lagyan nyo din ng grasa itong bandang loob, yung sinusuksukan ng spacer. Konti lang naman. Tapos dito mga kuys, ang posisyon ng bola pag magkakabit kayo, yung flat surface ay yung nasa left. Yan. So ito, sunod na natin yung back plate. Yan. Yan. Tapos isunod natin yung spacer. Mga kuys, yan. Sa pagkakabit na spacer mga kuys, yung may groove sa loob, yun ang ipapasok nyo sa loob ng pulley. Yan. Yan. Pinakita ko sa inyo yan mga kuys. Yan ang ipapasok nyo sa loob. Daan-daan nyo lang siyang ipapasok para hindi maipit yung oil seal or yung dust seal. Yan. Then pasok nyo na dito siya sa crankshaft. Yan, sunod natin tong clutch holder mga kuys. Lagyan nyo din ng konting grasa yung tatlong poste na yan. Yung sinusuksukan ng clutch shoe. Yan, para pag maglilinis kayo sa susunod, hindi siya i-stack up. Yan, checkin nyo lang yung mga rubber damper mga kuys. Ipasok nyo lang ng ayos. Then, sunod natin tong clutch shoe. Yan, pag naikabit nyo na yan mga kuys, isusunod nyo naman dyan ay yung tatlong clutch spring. Yan. So, sa paglalagay nito mga kuys, ganyan ang posisyon yan. Yung maikse do sa mismong maliit, yung pinakadulo. Yan. Tapos sa gitnang bahagi ng clutch shoe, yun yung mahaba. Yan, di naman kayo malilito dyan mga kuys. Yan. Tapos sunod nyo tong clutch plate. Yan. Yan, tapos pukpukin nyo lang ng kaunti para yung clutch plate nya at saka yung groove ng tatlong poste na yon ay lumabas para maipasok nyo ng ayos tong tatlong circlip. Yan, pang posisyon niyan mga kuys, yung makinis, yung parang papasok ay dun sa ilalim bahagi. Yan. Yan, lalagay nyo lang yan mga kuys. Yan.
Pagkalagay nyo na mga kuys, i-double check nyo rin kung lapat ba ng ayos. Yan. Then, kunin natin tong torque drive, saka ang center spring. Yan. Ikakabit na natin yung 39mm na nut. Yan. I-hold nyo yan mga kuys kasi yan, pumipitik yan. Kaya ang diskarte ko dito mga kuys, yung isang kamay ko, saka yung isang pa ko, yan ang ginamit ko para ma-press yung center spring. Yan. Tapos i-hand tighten nyo muna mga kuys. Yan. Tapos saka nyo siya gamitan ng socket. Yan. Yan, 39mm yan mga kuys. Yan. Tapos saka nyo higpitan. Tapos mga kuys, yan, yung belt nya, ganyan yung posisyon nya mga kuys. Basta yung portion na nababasa, dapat yun yung nasa ibabaw. Pag magkakabit kanyan mga kuys yan. Tapos i-press nyo lang tong torque drive para mas makapasok ng ayos yung ating drive belt. Yan. Para pag lalagay nyo naman, o pagpapasok nyo dun sa CVT, mas mabilis siya mga kuys. Yan. Huwag nyo kakalimutan lagyan ng grasa itong torque drive bearing. Yan. Lalagyan nyo ng konti yan mga kuys. Yan. Then ipasok na natin to mga kuys. I-ready nyo yung drive face pulley para ikakabit nyo na yan doon sa may bandang dulo. Yan. Tapos drive face pulley. Yan. Yan. Sa pagkakabit nyan mga kuys, yan, yung tinuro kong bilog, meron niyang tuldok doon sa crankshaft. Pagtatapatin nyo lang yan mga kuys, kahit anong posisyon naman yan, basta magkatapat lang. Then sunod nyo yung washer na makapal. Yan. Sunod nyo yung washer na makapal. Then yung 22mm na nut. Yan. Sunod nyo yan mga kuys. Yan. Tapos itong clutch bell mga kuys. Yan. Sunod nyo yan. Tapos manipis na washer. Yan. Di naman kayo malilito dyan mga kuys. Tapos yung 19mm nut. Yan. Tapos gagamit kayo nitong 22mm na nut. Nut. Socket pala mga kuys. Yan. Panghihigpit nyo dyan sa drive face pulley. Tapos dito sa kabila mga kuys, ganun din, 19mm na socket din ang gagamitin natin yan mga kuys. Yan. Pitan nyo na mga kuys. Then lagyan nyo ng konting grease tong mismong dulo, kasi sinusuksok dyan yung bearing. Saka yung mga dowel pin lagyan nyo din para pagka nagbaklas ulit kayo, nag CVT cleaning kayo at tatanggalin nyo yung cover, mas mabilis po siyang tanggalin, hindi na siya kakalawangin. Pag tumagal kasi yan, kinakalawang yan mga kuys. Yan, ito yung bearing na sinasabi ko sa inyo mga kuys. Yan, lalagyan nyo rin ng konti yan. So, ayan mga kuys. Try nating paanda rin para maglapat na yung belt niya. Ganyan kasi yung aking way pagka bago ikabit yung CVT cover. Yan. Gusto ko nakalapat ng ayos yung belt niya. Yan. Try nyo siyang i-rev. Then yan, sunod nyo na yung cover mga kuys.
So, ayan. Dito, mga kuys. Yan. Ayan yung mga tornilyo niyan, mga kuys. Tatlong mahaba. Tapos, meron niyang isang pinakamahaba. Nakalimutan kong ipakita sa inyo. Yan. Tapos, 6 na maliliit. Yan. Ilalagay niyo yung tatlo. Ayan. Ayan. Ito pa pala yung mahaba. Yan. Sa mismong gitna yan, mga kuys. Yan. Diyan yung ilalagay yan. Then, yung tatlong mahaba. Yan. Isa sa taas. Isa sa gitna. At isa sa ilalim. Then, yung the rest na natitira, puro maliliit na yan, mga kuys. Yan. Yan. Gumamit lang kayo ng T-wrench, mga kuys. Yan. Pitan nyo lang. So, ayan, mga kuys. So, susunod naman natin dito yung huling cover. Yan. Yan. Bago nyo siya ikabit, mga kuys, kabit nyo muna tong wire. Saka yung mismong pinaka, clip dun sa mismong butas. Yan. Huwag nyo kakalimutang isuksok yun dun, mga kuys. Yan. Tapos, sunod nyo na yung 4 na tornilyo nito, mga kuys. Isang allen yun, tapos tatlong 8mm. Yan. Ito yung allen. Number 5 yung ating gagamiting allen wrench. Diyan, mga kuys. Yan. Skabit na natin ito tatlong tornilyo. Yan. Number 5. Yan. Pakita ko sa inyo, mga kuys. Medyo malabo eh. Yan. Number 5. So, yun, mga kuys. Kung nagustuhan mo itong aking video, paki-like and share naman. Then, i-follow mo na rin ang aking Facebook page. And meron din tayong YouTube channel, mga kuys. Salamat ng marami.